Hindi ba Diyos-Diyos ang mga imahe? Siguradong narinig niyo rin pa ito. Madalas na binabato nila sa atin, sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga Katoliko. Bawal ang mga ribulto. Nilalabag ninyo ang 10 utos. Sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. At kadalasan po, diretso talagang kanilang paghatol. Hindi kayo tunay na Kristiyano. Galit ang Diyos sa mga imahe. Pero ang tanong po natin dito, talaga bang bawal ang lahat ng imahe ayon sa Biblia? Kung bawal, bakit mismo ang Diyos ang nag-utos na gumawa ng imahe? At kung Diyos-Diyos sa mga ribulto, bakit ito ginamit ng mga unang Kristiyano? Sa araw po na ito, haharapin po natin ang isa sa mga pinakamadalas pero pinakamaling paratang ng laban mismo sa ating simbahan. Hindi ba Diyos-Diyos sa mga imahen? Hindi lang po batay sa mga emosyon, hindi sa sigawan, kundi ang ating patunay dito ay Biblia, konteksto, at kasaysayan ng Iglesia. Ano ba talaga ang Diyos-Diyos or idolatry ayon sa Biblia? Well, ang idolatry ay pagsamba sa nilikha bilang Diyos. Pagbibigay ng adoration para lamang sa Diyos. Hindi basta pagtingin, pag-alala, paggalang, kundi ang sinasabi dito in Exodus 20 verse 3 na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diyan po nag-ugat ang tinatawag natin na idolatry, pagpalit sa Diyos. Ang tanong po natin dito, ang Katoliko ba ay naniniwalang Diyos ang mga ribulto? Direct na sagot, hindi po. At never po na itinuro yan ng simbahan. In Exodus 20 verse 4, ito pong madalas na inaabuso talaga ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Madalas na pambato nila, ngunit nasa maling interpretasyon naman. Ito talagang paboritong talata nila. Exodus 20 verse 4 to 5, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mo itong sasambahin. Pero pansinin niyo po mga ka-curious, magkasama ang paggawa at pagsamba. Ang ipinagbawal po dito ay ang paggawa ng imahe upang sambahin. Hindi po sinasabi sa talatang ito na bawal ang lahat ng mga imahen. Dahil kung literal po na bawal ang lahat ng mga imahen, nako po, kahit na ang printed na picture sa mga larawan sa inyong mga damit ay mali na. Dahil kung bawal po ito, bakit may mga inutos po ang Diyos na gumawa po ng imahen? Tandaan po natin ito mga curious. Ang Diyos mismo ang nag-utos ng mga imahen. Ito po ang talagang ayaw na marinig ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Ang imahen po ng kirubin sa kaba ng tipan. Malinaw po yan in Exodus 20 verse 18. Gumawa ka ng 2 kirubin na ginto. Ang tanong po natin dito, hindi ba ito larawang inanyuan? Kung susundan po natin ang logic ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Ang kerubin po sa templo ay makikita din natin. In 1 Kings chapter 6 verse 23, gumawa siya ng 2 kerubin na kahoy. Makikita rin po natin na nagutos ang Diyos ng ahas na tanso na gumawa ng imahen ito. In Numbers chapter 21 verse 8, gumawa ka ng ahas na tanso at itaas mo ito. At tanong po natin dito mga curious, nang tiningnan po ito ng mga tao, sila po ay gumaling. Patunay lamang na ang imahen, kagaya po ng ahas na tanso, ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos. Now, kung bawal po ang imahen, bakit tinutos po ng Diyos na gawin ito? Diba? Of course, malinaw po ang sagot. Hindi ang imahen ang masama, kundi ang maling pagsamba. Kung sinasamba man ang imahen, yes, tama po ang sinasabi ng talata sa Exodus 20 verse 4 to 5. Ngunit hindi po dapat na ipasalahat ang lahat ng mga imahen ay bawal na batay sa talatang ito. Ang bawal po dito ay ang maling interpretasyon ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Now, kailan po ba naging idolatry ang imahen? Siguro po ito ang isa sa mga dapat na pakinggan ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Kagaya po ng ahas na tanso, ay ito po ay naging halimbawa ng Biblia na patunay na ang mga imahen ay hindi talaga ipinagbabawal or hindi bawal batay sa konteksto ng Exodus 20 verse 4. Sa una po dito ay utos ng Diyos ang paggawa ng imahen. Ito po ay naging daluyan mismo ng kanyang biyaya. Pero, hindi po naging masama noong una. Nung dumating po ang panahon na sinimula na itong sambahin ng mga taga-Israel, ito po'y napasama na. At ito na po ang nagpapatunay na ang pagsamba sa imahen ay talagang hindi po karapat-dapat at hindi po itinuro ng Diyos.
In 2 Kings chapter 18 verse 4, sinasabi na sinira ni Hezekias ang ahas na tanso. Bakit? Hindi po dahil sa masamang imahen, kundi dahil ginawa itong Diyos. Iyan po ang malinaw. Ang problema po ay ang puso mismo, hindi po ang object o ang bagay. Ang mga imahen po at ang mga pagkakatawang tao ni Kristo ay may kahulugan po yan sa simbahan. Ito po ang pinakamatibay na batayan po natin. In John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao. Ang tanong po natin dito mga curious, kung naging tao si Kristo, pwede ba siyang ilarawan? Kung sabihin niyo pong bawal ang imahe ni Kristo, ibig po bang sabihin parang hindi siya tunay na nagkatawang tao? In 1 John chapter 1 verse 1, sinasabi dito ang aming nakita, nahawakan. Ang Kristyanismo po ay hindi invisible religion, kundi incarnational faith. Malinaw po yan na ang paggawa po ng imahen ng simbahan ay pagpapatunay din ng ating Panginoong Kristo ay nakita, nahawakan, tunay talagang nagkatawang tao. Ang imahe po ay may kahulugan yan sa simbahan. Ang rebulto ay parang larawan po ng mahal natin sa buhay. Ang tanong po natin ay, kapag hinalikan mo ba ang larawan ng asawa mo na rin ba ang papel na yan? Hindi po. Pag-ibig po yon, hindi po yon pagsamba. Ganon po ang ginagawa din sa mga imahen ng ating simbahan. Ito'y paalala, visual catechism, tulong po sa panalangin. Ang pagsamba po ay latria, para lamang sa Diyos. Ang paggalang ay tinatawag nating dulya, para sa mga banal. Magkaiba po ang dalawang ito. Kung nakikita man tayo ng mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya na nakaluhod sa harapan mismo ng mga rebulto, nananalangin sa harapan mismo ng mga rebulto, hindi po yan latria o pagsamba sa Diyos. Ito po ay pagrespeto lamang na ang larawan na yan ay sumasalarawan mismo sa ating Panginoong Kristo, sa ginawa ng ating Panginoong Kristo at sa mga banal. Magkaiba pong dalawang ito. Now, ang paggawa po ng imahen ay gawain na mismo ng unang iglesia. Dahil kung idolatry po ang imahen, bakit ginamit ito ng mga unang Kristiyano? Ano po ang ating patunay dito? Sa catacombs ng Rome, ang mga larawan ni Kristo ay makikita, ang mabuting pastol, mga martir, simbolo ng krus at isda. Ito po ay nasa 2nd hanggang sa 3rd century, bago pa ang Roman Catholic Church na pinaratangan ng mga kapatid natin sa Bayang Pananampalataya. At bago pa sila lumitaw, hindi po sila pinuna ng mga apostol nung panahong yan. Hindi sila kinundina. Dahil malinaw po na ang mga alagad ng mga apostol, mga successors ng mga apostol, malinaw po na nakarinig ng turo ng mga apostol ay hindi sumasalungat sa paggawa ng mga imahen o rebulto. Tanong po natin dito sa mga kapatid natin na umaatake sa simbahan. May krus ba kayo sa simbahan? Kung sasabihin po nila na hindi yan idolatry dahil makikita naman po natin na may mga simbolo ng krus. Now, bakit dahil simbolo lamang, ganun din po ang rebulto ng ating simbahan. Hindi po yan Diyos. Simbolo yan ng mas malalim na katotohanan. Kung para sa kanila ay hindi mali ang paggamit ng krus, dapat sana'y i-accept din nila na ang paggawa ng mga rebulto, paggamit ng mga imahen, ay hindi rin mali. Kagaya ng kanilang paggamit ng mga krus na simbolo or sumisimbolo lamang. Now, bakit ba galit ang mga kapatid natin sa Bayang Pananampalataya sa imahen? Meron po tayong 3 dahilan na nakikita po dito. Una, literalism na walang konteksto. Hiwalay po ang talata sa buong Biblia. Yan madalas po na ginagamit nila. Pangalawa, takot po sila sa tradisyon. Iniisip po ng mga kapatid natin sa Bayang Pananampalataya na gawa lang yan ng tao. Pangatlo ay hindi pagkaunawa sa kasaysayan. Kasi po ang ginagamit nila or ang ginagawa po nila ay hindi talaga sila connected sa unang iglesia or sa iglesia na itinatag mismo ng ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi po dito ni San Pablo in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro. Malinaw po na sinasabi na may tradisyon na sinusunod ang tunay na iglesia, ang tunay na simbahan. At ang tradisyon niyan ay makikita lamang po sa Iglesia Katolika. Ang tanong po natin dito ay hindi, may rebulto ba kayo? Kundi ang tanong, sinasamba ba ninyo ang rebulto bilang Diyos? At ang sagot po, ang malinaw na sagot dito, naming mga Katoliko,
ng mga tunay na Katoliko ay isang napakalaking hindi. Ang tunay po na idolatry ay ang pera, ang kapangyarihan, ang sarili, ang maling aral, at ang ayaw magpaturo ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Hindi po talaga kahoy, hindi po bato, hindi ang mga rebulto, kundi mismo baka nasa sarili lang nila. Kaya ka-curious, ang Biblia po ay malinaw. May pagbabawal sa idolatry, pero may utos din po ng paggawa ng mga imahen. Hindi upang sambahin, kundi ginagamit mismo sa loob ng simbahan sa pagsamba para sa tunay na Diyos. Ang susi ay ang tamang konteksto. Ang Katoliko ay hindi po sumasamba sa rebulto, hindi lumalabag sa 10 utos. Ang ginagawa po natin ay ginugunita ang gawa ng Diyos, pinapahalagahan ang pagkatawang tao ni Kristo, sumusunod sa gawain ng unang iglesia. Kaya malinaw po, no, na sa susunod na kung sabihin man nilang idolatry ang mga rebulto, tanungin po natin, alam mo ba ang buong konteksto ng Biblia? Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Malinaw po yan ang sinasabi in John chapter 8 verse 32. Sana nakatulong po ang video natin. Ibahagi po natin sa mga kakilala natin upang mabigyan po ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. God bless po sa ating lahat, mga ka-curious.